At sa punto naman pong ito ay makakasama naman natin live mula po sa Senado si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po Kong Jude, si Sai Chua po ito. Magandang hapon, Zay. Magandang hapon sa mga manonood natin ngayong oras. Okay, kahapon nga po Kong Jude ay umusad ito nga ikapitong araw ng impeachment. Sa tingin niyo po ba Kong ito pong kinatigan ng impeachment court, itong pagpayag po nila sa pagsubpina sa mga bank records, AMLAC at BIR records, nakikita niyo po bang malaking halaga ito o tagumpay para po sa prosecution? At gaano po ba kahalaga ang mga dokumentong ito? Well, hindi lang sa prosecution, kundi sa buong proseso ng impeachment. Napakahalaga kasi na magkaroon tayo ng mas kumpletong larawan o picture ng buong, tawagin na lang natin, financial ecosystem nung lahat ng transaction na nangyari. At isa lang ho makakapagpatunay dito, ito yung mga ebidensya ng mga transaksyon na kahapon ay masaya tayo na kinatigan naman ng korte na masampina ang mga ito. Kasi dulot dito ay may kakaroon tayo ng mas malawakang pag-intindi kung ano tang lawak at lalim ng financial transaction ng pangalawang Pangulo. Okay, and we understand, Kong, ito pong pagpapasubpina dito po sa mga bank records, sa AMLAC at sa BIR records ay may pagkakaiba pong proseso. Does this mean po ba na ito pong BIR records ay kinakailangan pa ng lagda ng Pangulo para po mabulat-lat itong BIR box? Well, naayon sa batas, at susundin naman natin, tayo na ay committed na gusto natin masunod ang proseso. Mula sa Sabina, matatanggap ito ng BIR Commissioner at mula po ay kailangan ang permiso ng ating Pangulo ay nasasaayon po sa batas. Ang Pangulo po ang magbibigay ng katapusang the final authority para mag-release ng mga BIR records po. At kung sakali naman po na maisumite na po itong mga dokumentong ito para po sa kapakanan ng ating mga televiewers, gaano po ba kahalaga ang detalye o ang impormasyon na inaasahan po na lumabas at makakatulong sa pagtalakay po ng Article 2? Well, kung titignan natin, kaya nga gusto natin magkaroon ng kompletong larawan o complete picture ng financial ecosystem o yung mga transaksyon lahat. Kasi maipaghahambing na ho natin mula sa kinita ho ng ating pangalawang Pangulo, yung sinaad po niya sa kanyang Statement of Assets and Liabilities at yung pong kanyang mga binayarang buwis. Pag yun po nagkakatugma, yun po masasabi natin na isa tama. Pero kung may makikita tayo mga pagkakaiba, siguro mas nangailangan ng mas masusing pag-aaral kung ano ang tamang, kumbaga, ang tamang assets o yung accounting ng assets ng ating pangalawang Pangulo. Okay, panghuli naman po kung sa pagpasok po natin po sa mas sensitibong usapin po, kaugnay po nitong confidential funds at mga financial records po ng BISE. Ano po ba ang mensahe ng prosecution sa mga Pilipinong tumututok at umaasang lalabas ang buong katotohanan po sa paglilitis? Well, ang maasahan natin talagang kailangan natin himayin ng maayos. Kumbaga, ang prosesong ating ginagawa ay dapat nakabase ayon sa hindi lang sa batas, kundi sa lakas din ng ebidensya. At tiwala naman ang prosecution with all the evidence that we have and everything that we have also established dun sa House of Representatives Committee on Justice na talagang masusuportahan ang ating ang articles of impeachment ng mga ebidensyang maipapakita at mapapatunayan dun sa ating mga dokumentong sinampina. Pero kasama din po ng due process, at mahimay talaga at makita at dun natin mapatunayan kung ano ang karapat-dapat sa ating pangalawang Pangulo. Okay, maraming salamat po, Kong Jude. At yan po muli si Tingog Party List Representative Jude Asidre.